Isang suntok mula sa alamat, at sa isang iglap, lumipad si Rowan ng napakalayo. Ngunit hindi basta suntok ang tumama sa kanya. Ang kanyang kaliwang braso, na minsang naging simbolo ng puwersa at kaabangan, ay nabali, nadurog, at tuluyang nalupaypay sa harap ng Alert Class Heavy Cannon Destroy ni Tatang George. Isang leader ng Phantom Beast, pinatahimik sa isang nakakagimbal na suntok ng isang matandang mandirigma. Ngunit habang naglalagablab ang digmaan, at si Noah ay patuloy na tumatakbo patungo sa panganib, may isang aninong tahimik na sumusunod sa kanya. Mabilis, halos hindi maramdaman. Sino siya? Kaibigan ba, o tagapaghatid ng kamatayan? Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula, ng mas madilim at mas mabangis na yugto ng labanan. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 49. The Pursuer. Sa simula pa lang ng kabanata, agad na bumungad ang isang madugong eksena, ang mga enhanced humans na humabol sa ating bida ay duguan na, at ang ilan ay may nakatarak pang mga punyal sa kanilang mga ulo. Hindi na ipinakita kung paano sila tinapos, ngunit malinaw ang bakas ng karahasang iniwan ni Jack. Nakabitin ang kanilang mga katawan sa mga patibong na string, bawat isa ay may tama ng punyal, at wala ni isa mang nakaligtas. Sa katahimikan ng tagpong iyon, natapos ang ginawang laro ng habulan ni Jack, isang larong malinaw na siya lamang ang tunay na nasiyahan. Bagamat may bahid ng lungkot sa kanyang mukha, wala siyang magawa, sadyang mahina ang kanyang mga naging kalaban. Ngayong tapos na ang laban, isa lang ang tanong sa kanyang isipan, saan na siya tutungo mula rito? Habang natatapos ang eksena sa kanlurang bahagi, lumipat naman ang kwento sa East Team, isang lugar na kasalukuyang napapalibutan ng napakaraming kaaway. Dito, si Homer ang nasa gitna ng tensyon. Kahit maliit at mukhang bata, hindi siya dapat maliitin. 4 na enhanced humans ang kaharap niya, lahat ay kumpiyansang nakangiti, tila ba sigurado sa kanilang panalo. Ngunit sa mga mata ni Homer, isa lamang ang nakita, mga madudungis at siraulong nilalang na kailangan niyang lipulin. Sa tindi ng galit, napakawalo niya ang kanyang bangis. Isang sigaw, kasabay ng malupit na pagbagsak ng kanyang teknik, ang Death Cleaving Blade, Mortal Scissor. At sa isang iglap, tumalsik ang dugo sa ere. Sa sumunod na sandali, hindi nabuo ang mga katawan ng kanyang mga kalaban, lahat sila ay naputol-putol sa iisang atake lamang. Isang kalaban na lamang ang naiwan na buo ang ulo, at ang tanong nito'y nabitin sa hangin, sino ba talaga ang tunay na halimaw sa labanang ito? Bagamat may tagumpay, napansin ni Homer ang matitigas na katawan ng kanyang mga kalaban, hindi ito karaniwang kalaban lang. Kaya't napagpasyahan niyang isa-isahin na lang ang pagputol sa mga ito upang hindi masayang ang lakas. Mula sa di kalayuan, napatigil si Noah. Kitang-kita niya ang resulta ng pag-atake ni Homer, isang brutal ngunit epektibong paglipol. Napabuntong hininga siya sa tuwa at ginhawa, mabuti na lang at kakampi nila si Homer sa pagkakataong ito. Samantala, si Faye ay tahimik na napalingon kay Foggy, na ngayon nakahandusay at halatang malubha na ang kalagayan. Sa harap ng patuloy na kaguluhan, hindi niya maiwasang mag-isip ng mas malalim. Sa gitna ng tensyon, binitiwan ni Faye ang pasyang huwag ng alalahanin ni Noah ang kanyang kalagayan. Dapat na itong mauna at ipagpatuloy ang kanilang misyon. Napatigil si Noah, hindi makapaniwala sa sinasabi ng kaibigan, paano niya iiwan si Faye sa ganitong estado. Ngunit mapagmatsyag si Faye. Batid niyang nabulilyaso na ang kanilang operasyon, nalaman na ng mga kaaway ang kanilang kinaroroonan sa isla ng Avalon. Wala nang saysay pa para sa mga kaaway sina Gina at Luna, at tiyak na kapahamakan ang naghihintay sa dalawa kung hindi sila maagapan. Sa sandaling iyon, tila natauhan si Noah sa bigat ng sitwasyon. At kahit halos hindi makatayo, pilit bumangon si Foggy. Sa kabila ng sugat at panghihina, sumang-ayon ito sa sinabi ni Faye. Sila na raw ang bahala rito. Si Noah ang kailangang tumuloy. Napatitig si Noah sa kanyang dalawang kaibigan, kapwa sugatan, kapwa pagod, ngunit nananatiling matatag. Hindi niya lubos maisip kung paanong si Foggy, na halos hindi na makalakad, ay may lakas pa ng loob na akoan ang natitirang laban. Dito na binitiwan ni Foggy ang pangako, kahit kapalit pa ng sarili niyang buhay, ibubuhos niya ang lahat upang hindi makasunod ang mga kalaban kay Noah. Tatutol pa sana si Noah, ngunit pinigilan siya ni Foggy. Ayaw na niyang may mamatay pa sa kanilang mga kaibigan. Para kay Foggy, higit pa sa misyon ang samahan nila. At kung ang kapalit ng kaligtasan ni Noah ay ang kanyang sariling buhay, isang sakripisyo itong buong puso niyang tatanggapin. Tumindig si Foggy, sugatan man at halos hirap na makatayo, ngunit may isang malinaw na layunin sa puso.
Sa huling sandali, iniukit niya ang bilin kay Noah. Ililigtas mo si Gina, ano man ang mangyari. Sa gitna ng kaguluhan at panganib, isang desisyon ang kailangang gawin. Bagamat labag sa kalooban ni Noah na iwan si Poggy, napilitan siyang magpaubayan nang maramdaman niya ang matibay na pasya ng kaibigan, handa itong isakripisyo ang sariling buhay, mailigtas lamang si Gina. Sa gitna ng tensyon, tahimik na ipinasa ni Noah ang responsibilidad ng pagliligtas kay Gina sa sarili niyang mga balikat. Mula sa isang malungkot ngunit matatag na ngiti ni Poggy, makikita ang tiwalang inilagak niya sa kanilang leader, isang tiwalang nakaugat sa pagkakaibigang sinubok na ng maraming panganib. Samantala, sa kabilang dako ng labanan, isang nakagugulat na tagpo ang biglang bumungad. Sa isang iglap, buong lakas na ibinagsak ni Rowan si Tatang George sa isang dambuhalang bato. Nagkadurog-durog ito sa lakas ng impact, at ang katawan ng matanday na natiling walang galaw sa gitna ng mga basag na bato, duguan, at nakadapa. Sina Poggy, Faye, at Noah ay hindi maitago ang pagkabigla sa nasaksihan, akala nila'y tuluyan ng bumagsak ang matanda nilang kasama. Isinantibi ni Rowan ang pagkakapanalo at agad na iniukol ang atensyon kay Noah, batid niyang ang leader ng Mother Goose ay isa ring kapantay sa lakas. Ngunit tumanggi si Noah na tumugon sa hamon. Hindi labanan ang kanyang prioridad, nasa isip pa rin niya ang misyon, ang mailigtas si Gina at ang kapatid na si Luna. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tinig ang pamunit sa tensyon, si Tatang George. Malinaw ang kanyang tinuran, hindi pa tapos ang kanilang bakbakan. Nabigla si Rowan, hindi makapaniwala na nakatayo pa ang matandang akala niya'y nalupig na. At bago pa siya makakilos, biglang sumugod si Tatang George, isang mabilis at matinding pag-atake, diretsong patungo sa kanya. Napilitan si Rowan na agad magdepensa, itinaas ang kanyang pinalaking kaliwang braso upang salagin ang paparating na suntok. Ngunit huli na ang lahat. Ang suntok na iyon, ang tinaguriang Alert Class, Heavy Cannon Destroy, ay isang atakeng hindi basta-basta. Isang suntok mula sa isang veterano ng digmaan, isang suntok na kayang durugan ang laman, buto, at tiwala ng sinumang makakatapat. At kahit na pinalaki ni Rowan ang kanyang braso para salagin ito, hindi kinaya ang lakas. Isang napakatalim na tunog ng pagkabali ng buto ang umalangaw-ngaw sa paligid, kasabay ng malakas na pagtilapon ng katawan ni Rowan sa ere, halos liparin ang buong lugar. Isa siya sa mga leader ng Phantom Beast, ngunit ngayoy wasak at kauunan sa kamay ng isang matandang leader ng Sentinel. Tahimik ang lahat, walang makapaniwala sa biglaang pag-atake ng matanda, mula sa pagkakadapa tungo sa isang matinding paghiganti. Si Noah, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Halong pagkamangha, paghanga, at matinding respeto ang bumalot sa kanya habang pinagmamasdan si Tatang George, isang matandang pinanindigan ang kanyang salita, at pinatunayan kung bakit sila ay maswerte na siya ang kanilang kasama. Sa kabilang panig, si Rowan ay halos hindi makagalaw. Pilipit ang kanyang kaliwang braso, tila nawala ng saysay ang dating laki at tibay nito sa harap ng suntok ni Tatang George. Mababaka sa kanyang mukha ang isang pilit na ngiti, subalit sa isip-isip niya, tulad ng inaasahan sa binyansagang Dreadnought, mamaw pa rin, kahit matanda na. Natawa si Tatang George, masaya siya. Sa kabila ng kanyang edad, muli siyang nakaranas ng isang laban na tumatak sa kanyang kaluluwa. Para sa kanya, siya ang tunay na pinaka-pinagpala sa kanilang Super Alliance. Malilipat ang atensyon ni Tatang George kay Noah, at sa kanya ipinaabot ang kanyang mensahe, "Ako na ang bahala rito. Ituloy mo na ang dapat mong gawin, leader ng Mother Goose." Mabigat ang bawat salita, isang tahimik na hudyat para kay Noah na pagkatiwalaan siya ng buo. Ngunit hindi naging madali ang pag-alis ni Noah. Dalawang kalaban ang agad hamarang sa kanyang daraanan. Ayon sa kanila, si Noah ay isang high-value target, at hinding-hindi nila ito hahayaang makaalis. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naroon na si Poggy at Faye, hamarang ang dalawa sa mga kalaban, dala ang determinasyong tapusin ang labanan. Si Poggy, kahit sugatan, ay buong tapang na iniabot ang kanyang bilin kay Noah, "Pakikamusta mo si Gina para sa akin." Samantala, si Faye ay pinaalis na si Noah, nauubos na ang kanilang oras, at kailangan na niyang magmadali. Alam ni Noah ang totoo. Malala na ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang manatili. Ngunit buo na ang desisyon ng dalawa, at bilang leader ni Faye at Poggy, kailangang igalang niya ang sakripisyo ng dalawa. Kaya kahit mabigat sa dibdib, umalis siya at hindi na lumingon pa. Habang tumatakbo siya papalapit sa base ng kalaban, isang pag-asa at panalangin ang sumiksik sa kanyang puso, na sana, mabuhay ang kanyang mga kaibigan.
Ngunit habang binabaybay niya ang kagubatan, may isang aninong gumagalaw sa malayo, mabilis, tahimik, at halos sumasabay sa pagaspas ng hangin at dahon. Halos kasing bilis niya. Halos hindi niya nararamdaman. At mula sa kung saan, lumitaw ang ikatlong Knight Commander si Pansy. Mas malakas kaysa kay Rowan, mas mabangis, at higit na sabik sa bakbakan. Hindi siya isang ordinaryong kalaban. Isa siyang halimaw sa anyong tao, at sa kanyang mga mata, iisa lang ang nais, isang laban hanggang kamatayan laban sa leader ng Mother Goose. At sa oras na iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng digmaan, isang yugto kung saan ang tapang, determinasyon, at sakripisyo ang magiging susi sa ikaliligtas ng lahat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga util ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit